Good day, kailan pa kaya mawala ang loan verification pag nag-loan tayo? Nakaka-stress, need mo nga mag-loan kasi need mo ang pera, ilang days or weeks pa ang antayin bago ma-verify ang loan. Ito po ay para sa mga DepEd personnel. Kasalukuyan kasi kapag nag-a-apply tayo ng loan sa mga private lending institutions na accredited ng DepEd o kaya ay sa GSIS, ay dapat dadaan tayo doon sa loan verification. Dito po ay bine-verify if mayroon pong sapat na kakayahan na bayaran ang monthly amortization ng ina-applyan na loan mula doon sa net take-home pay ni borrower. So, sa pamamaraang ito ay maiiwasan ang pagkakaroon ng undeducted obligations. Ito po mga obligasyon sa bangko na hindi na kayang bayaran ng net take-home pay. So, nangyari po itong pagkaroon ng loan verification. Nagsimula po siya noong 2018. No? Dito po sa DepEd Order number 8 or 18, series of 2018, no, kung saan ay nagsimula nga itong loan verification. Kasi doon sa nakikita ng DepEd ay napakaraming mga teachers na nagkakaroon ng undeducted obligations sa kanila pong payslip. Ang nangyari kasi before the loan verification ay pwede po tayo mag-apply lang na mag-apply ng loan sa mga bangko. Unlimited pa yung accounts na pwede nating ma-avail mula po sa kanila, and yung banks ay nagpo-provide pa rin ng utang, no, kahit hindi na kayang bayaran ng net take home pay, nagpapautang pa rin kasi yung kanila pong deduction ay ilalagay lang naman doon sa deducted obligation portion, tapos nagkakaroon na siya ng dagdag na interest. Unti-unti darating yung panahon na makaka-deduct na sila sa mababayaran yung utang. So by that time, yung matagal na panahon na nasa undeducted obligation ang isa pong bayarin sa bangko ay napakalaki na ng halaga ng utang. So ayaw ni DepEd na mangyari na ganon, na magiging unlimited na lamang yung pag-avail ng loan, at ang mangyayari ay mapaparusahan itong mga guro, mga personnel ng DepEd dahil sa mga dagdag na interest and charges kapag nasa undeducted obligation ang isang deduction sa loan para po sa bangko. So nagkaroon ng loan verification para makontrol ang mga loan applications, para maiwasan ang pagkakaroon ng undeducted obligation, para naman matulungan ang mga teachers na iwas doon sa dagdag charges and dagdag penalty kapag nasa unded. So ang problema lamang minsan kasi sa isang division, no, maybe sa isang division ay isa, dalawa lamang yun tig-verify ng loan. Maari kasing napakalaki ng division ninyo, tapos isa or dalawa lang yung nag-verify ng loan, tapos meron pa silang other functions. Hindi ang nangyayari, hindi siya nagiging priority at hindi mo talaga kayang tapusin lahat ng mga loan applications sa iisang araw. Dahil kung meron kang 5,000 empleyado, 5,000 mga guro na pwede mag-apply ng loan from one bank to another sa iisang buwan, ay napakarami ng transactions na dapat mong harapin. No, so siguro kung mayroon po kayong ganitong problema pagdating po sa loan verification ninyo, ay mas mabuti po na maipaabot ang problemang ito sa inyo pong mga schools division superintendents, no, sa SDS po ninyo doon sa inyo pong division, para mabigyan ng solusyon. No, pwede kasing matingnan kung bakit ganun yung nangyayari, bakit hindi siya na-verify kaagad, bakit napakatagal ng proseso, para makikita kung gaano ba kadami yung pumapasok na loan application sa isang araw, ilan ba yung mga nag-verify ng loan, no? Pwede kasi na kapag sadyang napakarami ng volume ng transactions tapos isang tao lamang, tapos yung iba wala na trabaho sa Saturday pero open yung mga bangko, so expect ka talaga kahit Saturday napakarami pa rin ng loan applications na darating. So pwede pong baka kukunin yung ibang trabaho ni loan verifier, o kaya ay baka dagdagan itong mga nag-verify ng loan. So may mga ganoon pong pwedeng gawin, no. So mas mabuti po na maipaabot ninyo sa inyo pong division kung mayroon po kayong problema na katulad po nito, para para ma-actionan. Kasi may punto naman po talaga, no, na you are in need, tapos inaabot pa ng ilang araw o kaya ay ilang linggo. Ang masama pa diyan, kung the moment na na-verify na, no, yung loan mo, o kaya ay for verification na talaga on that day yung loan mo, tapos yung naka-attach na payslip sa application mo ay medyo delay na
kasi may bago ng payslip na dumaan na available at hihingiin naman yung bagong payslip mo. So medyo matagal-tagal o kaya ay na-verify na ng inyo pong loan verifier, tapos pagdating sa bangko ay hihingi si bangko ng bagong payslip kasi parang outdated na yung naka-attach during sa application. So may mga ganun pong bagay na pwedeng mangyayari, and talaga pong nakaka-stress din po siya sa part ni borrower. Kaya mas mabuti po talaga na may paabot itong problemang ito sa doon po sa SDS po ninyo bilang head of your agency para po mabigyan ng solusyon at sana ay maging magaan na, no, para po sa mga personnel, mga borrowers in need, yung umutang at hindi na mag-abang ng ilang araw or linggo o kaya ay buwan bago pa ma-verify at bago pa ma-approve yung kanilang ina-applyan na loan.